Lumabas na nga ang update tungkol dito kay Milora Brown at merong parte sa update na hindi maganda at meron naman yung nasa positive side. Unahin na muna natin na malaki pa rin yung chance ni Milora Brown na makapaglaro para sa Gilas team. Yun nga lang, hindi ito mangyayari ngayong February window sa FIBA Asia Cup qualifying tournament. At nakita natin yung dahilan kung bakit nga hindi na muna makakapaglaro si QMB para sa Gilas team ngayong February window. Ito ay dahil sa hindi na-upload ang kailangan na dokumento sa FIBA portal sa tamang oras para sa eligibility ni QMB na maglaro bilang local player ng ating national basketball team. Ito ang good news, wala nang makakapigil pa sa kagustuhan ng mas nakararaming mga Filipino basketball fans na bigyan ng pagkakataon si QMB na maglaro para sa Gilas team sa FIBA Asia Cup dahil rin sa nasa FIBA na nga ang mga dokumento na nagpapatunay sa eligibility ni QMB na maglaro bilang local player ng Gilas team. Sa kanyang talento, experience at build na alam naman talaga ng karamihan na makakatulong talaga sa Gilas team, itong si QMB ay kailangan na subukan siya dahil meron itong maibubuga sa loob ng basketball court, merong talento at experience si Milora Brown na kanyang nakuha mula sa high-level competition sa USNCAA Division 1. Problema nga lang, inaasahan ng karamihan na mapapabilang si Milora Brown sa Gilas team ngayong third and final window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Maging si QMB naghintay talaga siya sa update at inaasahan rin niya na makakapaglaro nga siya para sa Gilas team ngayong third and final window, pero ganun nga nahuli ang paperwork na na-upload sa FIBA portal dahil isa yun sa paraan para maging qualified ang player na maglaro sa isang national basketball team at kailangan nga rin na makita ng FIBA na eligible ang isang player sa pamamagitan ng mga dokumento na binigay sa kanila na nagpapatunay na pwede silang maglaro sa isang national basketball team bilang isang local player. Ang maganda naman dito, wala nang dahilan pa para ma-postpone ang pagiging Gilas player ni QMB sa FIBA Asia Cup at marami ang nagbibigay sa kanya ng malalaking offer, mapa-local o abroad. Sa ngayon, sa negative side naman tayo, naghihintay ang kampo ni QMB tungkol sa update sa eligibility niya at hindi nga sumagot muna sa mga offer ng mga teams na nag-aalok dito kay QMB ng maganda at malalaking kontrata. Ibig sabihin, inasahan talaga niya na makakapaglaro siya sa Gilas team ngayong third and final window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Ngayon, nasayang ang effort ng kampo ni QMB pero hindi naman totally dahil wala na ngang rason pa o dahilan kung bakit hindi ito isasali sa Gilas pool at training camp para sa FIBA Asia Cup. Kapag nagpakita ng magandang laro si QMB sa mga teams na nag-aalok sa kanya, sigurado na marami nga rin ang magsasabi na sayang ang batang ito kapag hindi sinubukan ng Gilas team. Kita naman talaga na may maibubuga si QMB bilang isang player sa 4 at 5 position. Merong strength at height at mas maganda nga siguro na sa mahabang training camp siya sasali sa Gilas team at ito ay ang paghahanda na ng Gilas sa FIBA Asia Cup. Maganda rin na kahit papaano ay meron pa tayong mahuhugot na player na hindi pa nakikita ng mga ibang teams dito sa FIBA Asia at qualified na nga rin ang Gilas sa FIBA Asia Cup. Good side nito, hindi na makakalaban ng ibang teams ang Gilas na merong QMB at kung sa FIBA Asia Cup na natin gagamitin si Milora Brown ay meron pa ring adjustment ang Gilas na hindi ganon kapamilyar ang mga ibang teams dito sa Asia. Hindi nga nangangahulugan na hindi na maglalaro si QMB para sa Gilas team at malaki yung chance na kakailanganin ito ng Gilas sa FIBA Asia Cup lalong-lalo na kung sakali na matalo sila sa New Zealand ngayong third and final window dahil alam naman natin na halos hindi matanggap ng New Zealand ang kanilang pagkatalo laban sa Gilas team. Kaya naman isang malakihang restback ang kanilang balak ngayon kontra sa Gilas team sa kanilang home court naman, lalong-lalo na si Corey Webster na minasama ang kanilang pagkatalo laban sa Gilas team. Para sa akin, iba pa rin ang Gilas na may Kai Sotto, isang 7'3" sa loob ng paint tapos isang 6'10" ang kasama at malaki ang kaibahan nito sa parehong 6'10" na naglalaro sa loob ng paint. Sa obserbasyon ko lamang, hindi talaga tanggap ng New Zealand ang kanilang talo mula sa Gilas at asahan natin ang mas malakas na New Zealand sa third and final window tapos wala pa tayong Kai Sotto. Kung sa malakas ay malakas rin ang Junmar
Josimar AG Edu. Ito na ang oras na maipakita naman nila na kayang manalo ng Gilas laban sa team ng New Zealand gamit ang dalawang bigs na ito. Yun nga lang, ang New Zealand ngayon ang mas matangkad, meron silang 7-footer, ang Gilas naman 6'10 ang pinakamatangkad sa atin. Magkasing level pa rin ang Gilas at New Zealand at mauuwi sa mainit at dikdikan na laban ang kanilang laro sa third and final window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Isang mainit na pagtatapos ang ating masasaksihan sa FIBA Asia Cup Qualifiers, Gilas laban sa team ng New Zealand.